sobrang murang Boya BY MM1. Sulit nga ba siya? Paano natin malalaman kung legit or peke ang nabili natin? Malalaman niyo yan sa video na to. Hey, what's up sa inyo mga kampiyon? Kitis Kabia nga po pala at nagbabalik na naman tayo sa isang panibagong video. At sa video ito guys ay mag-unboxing at magre-review na naman tayo. At ito ay ang pekeng pekeng Boya. Actually guys, alam ko na hindi ito legit or authentic nung binili ko siya kasi nagkakalaga lang siya ng 354 pesos sa Lazada. So ayun, may mga nakita naman ako mga legit na may mga review na marunong sila mag legit check ng Boya. Pero mas nakita ko na mas maraming bumibili nito. Ewan ko kung bakit. Umabot siya ng mga 500 reviews ata yun sa Lazada. So ayun, pagka-order ko nito, ginamit ko kasi GCash. Nagulat ako kasi wala pang kalahating araw na ship na agad. Tapos nung pagka-check ko, uy, ship agad. Tapos kinabukasan dadating na. Kasi di-check ko yung item. Tinignan ko ulit yung item para basahin yung mga review sana. Pero pagkatingin ko, ang nakalagay is this product is no longer available now. So ito siya. Ayan, ewan ko nakikita niya. Nagtaka ako sa kanya. Dapat i-cancel ko na yung item ko. Kasi nga biglang naging ganun, di ko alam kung bakit. Nawala na siya sa Lazada, di ba? So nakakapagtaka. Eh di sabi ko i-cancel ko na yan. Kaso hindi ko na siya ma-cancel kasi nga naka-ship na siya. Sabi ko hintayin ko na lang. Tapos titingnan ko kung okay ba siya. Kasi okay na sa akin yan eh. Kahit maging peke siya, basta gumagana siya at magagamit ko siya. At saka dapat kahit papaano, kahit hindi sobrang ganda, basta kahit papaano, ma-enhance niya or mapaganda niya ng kahit konti lang yung quality ng audio natin. So ayun, so pagkadating niya kahapon, in-unbox ko agad siya at ito yung video na yun. So ayun, napanood nyo naman yung video, in-unbox ko agad siya pagkadating sa akin. Tapos okay naman yung product, wala namang damage. Ang problema lang yung box, wala tamang yupi-yupi. Ayan, yupi-yupi siya. Tapos pagkatapos ko siyang i-unbox,
tinry ko na agad siya, pero sa cellphone ko pa lang kasi itong DSLR ko ay nakaligpit at tinatamad pa akong kunin siya sa pinagligpitan ko sa bag. So sabi ko sa cellphone ko na lang muna itatry. So tinry ko siya sa cellphone, gumagana naman siya. Ipapakita ko yan sa inyo mamaya. Pagkatapos kong makita na gumagana naman siya, chinek ko na siya, nilegit check ko na siya kung legit ba to. Tapos makikita nyo to dito, itong sticker na to dito sa may box. Tatanggalin nyo lang yung sticker. Pagkatanggal dyan, may makikita kayong QR code, ayan yung i-scan nyo. So ayan, kung paano naman natin siya i-legit check, ito yung video. Kung paano naman natin siya i-legit check, una ikunin nyo muna ang mga cellphone ninyo. So ayan, meron tayong dalawang paraan ng pag-legit check. Ang unang ituturo ko sa inyo ay pumunta muna kayo dito sa Google Play Store. Yan. Tapos, i-search ninyo QR code scanner. Tapos, ang dinownload ko ay itong kulay blue. Pagkatapos yan, na-download ko na siya. So, sa akin, i-open ko na lang siya. Yan, pagka-open yan, makikita nyo may scan. I-scan nyo lang yung barcode ng boya ninyo. Natapon ko na kasi yung box ng boya ko. So, ipapakita ko na lang sa inyo yung kinalabasan nung nag-scan ako dito na screenshot. So, makikita nyo dyan sa screen. Ang pangalawa naman na gagawin natin sa pag-legit check, so ito mas sigurado tayo dito. Punta lang kayo dito sa inyong mga Chrome, tapos new tab, search nyo lang legit check boya. So ayan, so may makikita kayo dito, itong nangunguna, security code wireless microphone boya. So yan lang, pagdating nyo dito, i-enter nyo lang yung code na nakalagay, yung 16-digit code na nakalagay dyan sa inyong boya. Pagka enter nyo dyan, inquire nyo lang, tapos lalabas na yan dyan. So ito naman yung kinalabasan nung sa akin. Napanood nyo na kung paano yung legit check, ganun lang yung legit check. So nakita nyo nga na 100% fake talaga to. Ewan ko kung yung iba legit na umabot ng 300 lang yung presyo sa Lazada, kasi halos kasi karamihan ng mga bumibili ng boya hindi nila alam kung paano i-legit check to. Pero may nakita akong isang mura pero nasa Shopee siya. Pero yun nga, sinabi ko nga sa inyo, nagagandaan ako umorder sa Lazada kasi yun ang una, mas mabilis dumating sa akin. Minsan umabot lang ng 3 days, 1 day, kaya neto isang araw lang. So ayun, kaya mas sanay akong umorder sa Lazada talaga. Kasi sa Shopee, natatagalan ako eh. Ewan ko kung bakit matagal. So, ayun lang yung problema ko sa Shopee talaga. Pero maganda rin naman sa Shopee order. Nasa sa inyo naman yan. Ayun na nga, na-legit check ko na nga siya at peke talaga siya. Kung i-recommend ko ba siya sa inyo? Syempre hindi. Mas gusto ko pa rin na bumili kayo ng authentic. Meron namang pinakamurang authentic. Ang authentic talaga nito is nasa 600 plus. Yun na yung pinakamura niya, 600. Pag nasa pinakababa, medyo alanganin na ako doon. Medyo wala na yun. I-try na natin siya dito sa DSLR ko bago pa malobat kasi nag-blink-blink na yung battery. So ayun, try na natin agad siya at papakita ko sa inyo. So ito yung quality niya guys. So ayun, ito yung quality ng audio ng ating 60D. Ito yung cord talaga na para dyan. Itong cord na to, makikita nyo yung merong spring. Ayan, ito yung cord. Pag ito yung kinabit natin, which is sirato, so makikita nyo kung ano yung quality ng audio. So ikakabit ko na siya. So ayan, panigurado ako na may naririnig kayo dyan na sabog-sabog. Sigurado ako guys na may narinig kayong sabog-sabog dahil yun dito sa cord na to. Ewan kung bakit, pero hindi siya gumagana, sira. So napaka-hassle din. Kahapon, diba sinabi ko na tinry ko na siya sa cellphone. So itong cord na to, alam ko na gumagana siya. Ito kasi, para to sa, itong pael na to. Para siya sa, dyan sa may boya. Tapos ito naman para sa cellphone. Ito TRRS. So meron tayo ditong lapel na TRRS din. At meron siyang converter. So sabi ko, baka pwede natin gamitin itong TRRS to TRS converter dito sa may cellphone cord ng boya, diba? So tinry ko siya, gumagana nga siya. So itatry ko na siya para makita nyo na kasi palobat na, minamadali ko na siya guys. At ayan,
Ayan na yung quality ng audio ng Boya BYM1. Gamit natin yung cord ng pang cellphone, tapos nilagyan na natin siya ng converter para makabit natin dito sa DSLR para maging TRS, yung TRRS. So medyo haba yung video na to kung in-explain ko pa sa inyo yun, no? Mga video naman na dyan dito sa YouTube, so search nyo na lang at panoorin nyo kung para sa inyo mga yon. So ayan, kayo nang musga kung gumanda ba yung quality niya at hindi. So tatry ko siyang itutok sa electric fan. Tanggalin natin ito. So ito yung quality ng Boya BYM1 kapag hindi nakalagay itong dead cut natin. So ayan, kung naririnig, nilakasan ko na rin yung electric fan para marinig nyo yung diferensya. Siguro naman pumapalo yung hangin dito at ang pangit pakinggan. So tatry natin ikabit itong windshield. Tapos ayan, ito na yung quality nya. Gumanda ba siya? Nasa sa inyo naman yan kung gumanda pa rin siya, kung na-enhance ba yung audio, kung okay ba siya. So ayan, ito nga yung ginamit kong cord. Ito yung cord na para pang cellphone, tapos ginamitan ko na lang siya ng converter na galing dito sa ating lapel. So ayan, buti na lang meron din tayo nyan, kaya kahit sira itong buwisit na to, nagagamit pa rin natin siya. So ayan, maganda ba siya? Kayo musga, comment nyo sa baba. So ayan, kasi lobat na rin tong DSLR natin. So try naman natin siya sa cellphone guys, at ito yung quality ng audio pag sa cellphone. So ayun guys, ito yung quality ng cellphone ko na Camon 17 Pro. Ayan yung quality ng audio niya. Tapos nilakasan ko na rin yung electric fan dito sa gilid ko. Tanggalin muna natin ito, yung converter kanina. So ayan, nilakasan ko na rin yung electric fan dito sa gilid ko. Tanggalin ko na tong dead cut agad. Ayan, tapos try na natin siyang ikabit. Ito, kabit ko na siya dyan. So ito yung magiging quality niya guys. Ayan, ito na yung quality niya. So sigurado naman ako na panigurado na naririnig niyo yung electric pa ng malakas. Ito, binili ko talaga to kasi kakalanganin ko rin siya sa pagbablog ko sa labas kasi nga masyadong mahangin. So kaya kailanganin ko pa rin siya. Nung una, kala ko hindi ko na siya magagamit kasi nga peke siya. Pero yun nga, nai-enhance pa rin naman niya, tsaka natatanggal niya pa rin naman yung mga palo ng hangin sa mic. So ito, try natin kabit. Ayan, panigurado ako naririnig niyo pa rin yung electric fan, pero hindi na siya pumapalo sa mic, yung parang ngarag yung tunog, hindi na siya gumaganon. Ang naririnig niyo na lang dyan ay yung ingay nung pag-ikot ng ating electric fan. So ayan, medyo pinaganda niya pa rin naman yung quality ng audio, gumanda pa rin naman siya. Alam ko na yan kasi na-check ko na to kahapon dito sa cellphone ko. So pinakita ko lang ulit sa inyo. Nai-enhance niya pa rin naman yung audio, na poprotektahan niya pa rin naman yung tunog galing sa mga hangin. So napapaganda niya pa rin naman. So magagamit ko pa rin siya. So ayun, buti na lang din meron ako na ito converter para kahit papaano nagagamit ko siya sa DSLR. So buti na lang medyo may alam din ako pagdating sa ganito. So kung ako sa inyo, panoorin nyo yung video tungkol sa TRS na audio jack. So mapapanood nyo yan, may mga video na dito sa YouTube para mabilis nyo masolusyonan kung may mga problema kayo pagdating sa ganitong klase ng mga jack. Panigurado naman ako na gumanda. Para sa akin gumanda siya. Siguro dito na rin ako mag outro. Kung may recommend ko ba siya sa inyo, syempre hindi. Basta wala kayong nakitang legit check na tag 300 plus. Kasi yung iba kasi okay lang sa kanila yun, kagaya sa akin. Ito okay lang sa akin to. Kasi unang-una, extra money ko to. Pangalawa, magagamit ko pa rin naman siya kahit hindi yan. At saka temporary ko lang to guys, kasi ang bala ko talagang bilhin is yung Video Micro. Yun talaga yung gusto kong bilhin kasi iba talaga yung quality ng Video Micro na mic. So ayun, kaso nga lang medyo mahal yun, kaya medyo nag-iipon-ipon pa tayo. Kaya ito muna yung binili natin since ngayon nga may extra money tayo. So ayan,
okay lang pa rin kahit na nasayang yung extra money natin kasi nagagamit pa rin naman siya. Na-enhance pa rin naman yung quality ng audio. So, okay pa rin sa akin yun. So, kung ako sa inyo, kung mas gusto nyo pa rin talaga ng walang hassle, na mas maganda yung audio, may sasuggest ko na mas bumili kayo ng mas magandang quality. So, mas mahal nga lang yun. Nasa 600 plus. And, ayun nga. Kung gusto nyo talaga ng pinaka-solid talaga yung mag-i-invest na talaga kayo ngayon pa lang, Video Micro, yun na talaga, tapos na talaga. Yun na talaga yung magandang quality ng mic ngayon. So, ewan ko kung meron pa sa ibang pero yung mas alam ko at saka mas ginagamit ng mga sikat na vlogger ngayon na mic is Video Micro. So, ayun, kaya yun yung sinuggest ko sa inyo. Hindi ko alam kung may iba pang brand na mas maganda doon, pero ayun lang yung alam ko at ayun lang yung mga nakikita kong ginagamit ng vlogger ngayon. So ayun, kahit na peke ako, at least magagamit ko pa rin siya. So ayun, hanggang dito na lang tong video na to. Like, comment, and subscribe. Bye.